unang Samuel Kapitulo 24, talatang 17 hanggang 19. At kanyang sinabi kay David, ikaw ay lalong matuwid kaysa akin, sapagkat ikaw ay gumanti sa akin ng mabuti, samantalang ikaw ay ating ginantihan ng kasamaan. At iyong ipinakilala sa araw na ito kung paanong gumawa ka sa akin ng mabuti, sapagkat nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay, ay hindi mo ako pinatay. Sapagkat kung masumpuhan ng isang tao ang kanyang kaaway, pabayaan niya siyang himaang mabuti. Kaya't gantihin ka naman ng Panginoon ng mabuti dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. Pagpapala po sumaating sa mulit pagkarinig ng kanyang banal na salita. Good morning po mga kapatid. Good morning! Isang mapagpalang umaga po ulit ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon sa umaga po ito. At binigyan po tayo ng hininga ng buhay mga kapatid. At kaya po nung sinabi ng ating pong kapatid na nagtanging bilang, palagay ko lahat po tayo mga kapatid, yun po yung isa sa mga talagang pangunahing pinagpapasalamat natin sa Panginoon, yung peace and quiet po. Napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At sa kabutihan po ng Panginoon, hindi po natin talaga kaya po sa ating sarili na mailarawan po ito sa ating sarili ng mga salita lamang. Na napakabuti ng Panginoon. Hindi, yun sasabihin natin eh. Talagang napakabuti ng Panginoon. At salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Gayun din mga kapatid, ay salamat din po sa Panginoon dahil nagkaroon po tayo ng pagkakataon sa mga ganito na makapagpuri sa Kanya. Ano po ang aking ibig sabihin? Alam niyo mga kapatid, sa statistics, everyday po ilang libong taong namamatay sa bawat oras. Bagaman araw-araw may ipinapanganak, pero araw-araw may namamatay po sa iba't ibang parte ng buong mundo. At kayo po ay kabilang po doon sa nabuhay o nagkaroon po ng pagkakataong magising sa umagang ito at magamit ng Panginoon para makapaglingkod sa Kanya. Hindi naman ibig sabihin buhay yung tao ay maglilingkod eh. Kasi ibang tao buhay naman pero nasaan sila. Pero ikaw, nagkaroon ka ng pagkakataong makilala ang Panginoon. Yung kabutihan ng Panginoon, na-extend niya doon sa pagkakataong makilala mo siya na totoo. At yun ang mas napakabuting dapat malaman mo sa iyong buhay. Yung tinatawag na providence ng Panginoon. Sa mga kapatid natin na nandito, sa ating mga panauhin, hindi po by accident na kayo po ay nandito sa bahay panalangin. It is by the drive of God. Drive po ito po ay kagustuhan ng Panginoon. Ang Panginoon ang pumilos sa inyo upang kayo makarating dito dahil yun sa kanyang kabutihan sa iyo na gusto niya marinig mo ang salita ng Panginoon. Ang gusto niya maging mananampalataya ka. Ang gusto niya maligtas ka din. Gusto niya makasama ka sa iglesia ang kanyang itinayo at yung iglesia nito ay mayroong kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Sabi ko sa Efeso, ang lalaki, ang pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo, na Pangulo ng Iglesia, na siyang tagapagligtas ng katawan. So, isa lang po kasi yung katawang ililigtas. Opo? At kung isa lang katawang ililigtas, dapat nandun ka sa tamang katawan. At kung nandito ka sa Iglesia ng Panginoon sa lokal na ito, na bahagi ng katawan ng Panginoon, it's not by accident. It's by God's providence. O gabay ng Panginoon na makarating ka sa bahay dalangan. Salamat, Panginoon. At kung kayo naman ay pinanganak ko sa pananampalataya, kabutihan din ng Panginoon. Dahil pinanganak ka, nandito ka na. Thank you, Lord. Hindi po ako napunta dun sa ibang lugar na walang tunay na pagkakilala sa iyo. So mga karito ay mga kapatid, ay nagpapasalamat din po yung lingkod na muli ay nakarating po dito after po ng ilang linggo. Isang linggo lang yata. Noong February 7, 6. Yan, Bible study. Pero ito po yung pauna-unang pagkakataon mo na panglingkod gawain. Sa ating pong mga ibang mga kapatid o in attendance, magpapakilala po ako sumandali. Ako po si Brother Lester Castro po, manggagawa po mula po sa lokal ng Kupang. Pastor po sa lokal na iyon. At naimbitahan po dito para po makapagbahagi din po sa inyo mga kapatid ng salita ng Panginoon. Una po ang Panginoon ay tayo po yung mag-salo-salo. Usubin po yun natin yung ating mga sarili, mga kapatid, sa magitan ng pakikinig sa salita ng Panginoon. At gayon din, ay magpalakasan po ng pananampalataya para ang Panginoon matuwa po sa atin. At
mabigyan tayo ng reward pagdating po ng panahon. Habang iniintay natin ang Panginoon, sasabihin ng Panginoon, mga anak ko di naiinip. Talagang sila nagpupumilit habang naghihintay sa Panginoon. Nag-stay lang sila dyan. Be still. Naghihintay tayo sa Panginoon. Habang iniintay natin siya, inaalala natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Ngayon po umaga mga kapatid, ang ating pong binasa ay isa pong bahagi ng kasaysayan mula sa unang Samuel, Kapitulo 24, talatang 17 hanggang 19. Kung kayo po may Biblia mga kapatid, ay tunghayan po ninyo ang aralin ito dahil 90% po ng ating talata na babasahin ay nandyan po sa buong kapitulo ng 24 ng unang Samuel. Kagaya po ito ng drill natin nung nakaraan, Thursday. Umalis po ba tayo doon sa gawa? 27. O, dito lang tayo mga kapatid. Pagdating sa dulo, hango rin tayo ng ibang talata. Ito po mga kapatid ay bahagi ng kasaysayan ni Saul at ni David. Kung saan ito po ay tinatawag natin na gitna, yung tinatawag natin na transition mula doon sa paghahari ni Saul. Ito po yun. Ito yung pangyayari at yung panahon na malapit na hanggang sa maging hari naman si David. Tatalakayin po natin itong nasa gitna, yung kanilang pakikita sa lugar po ng En-Gedi. O sa talata po na ito, En-Gadi. En-Gedi po, nasasanay kasi ako sa English Bible kaya En-Gedi ng En-Gedi ang nababanggit po ng lingkod. Ito pong Kapitulo 24 ay nahahati po sa, kung kayo po ay nag-research po sa internet, ito po yung makikita nyo outline. Verse 1 to 3, yun po yung setup, paano yung itsura ng lugar. Verse 4 to 7, yun po yung test of character ni David. Verse 8 to 15, act of mercy ni David. Tapos verse 16 to 22, lessons on the mercy o lesson ng kaawaan. Pero meron po kasi ako mga kapatid na nais po na gawin pamamaraan po ng pagdadala po ng mensahe na tinuro po ng Panginoon na per verse po natin ito tatalakayin. Ako po yung nagpaalam mo naman po sa mga kasamahan. Wala naman, may time limit po ba dito? Kung meron naman po, ako na po yung humihingi ng tawad. Opo, kasi minsan lang po madalo mga kapatid. Pagbigyan nyo na. Ang pamagat po mga kapatid dito, at bago po ibigay pamagat, kami po ng kapatid na Carlo ay hindi po nag-usap. Pero po ang pamagat po, ay bumaba. Mababa ba po? Ayaw. Teka na yan. Ang ating pong pamagat mga kapatid ay paggawa ng kabutihan. Hindi po kami nag-usap mga kapatid. Ang kanya pong pamagat, ang kabutihan ng Diyos. Ngayon naman po, ang pamagat natin, paggawa ng kabutihan. Ang tema po natin, paggawa ng kabutihan sa kabila ng mundong may kapanganiban. Parang Makata. Paggawa ng kabutihan sa kabila ng mundong may kapanganiban. Mga kapatid, kung iniisip natin ang panganib, ay yun doon lang sa, mag-ingat ka sa labas, baka masagasaan ka, mapanganib, mabibilis at sasakyan. Mag-ingat ka doon sa pamimili mo sa ganung lugar. Maraming snatcher, maraming hold-upper. Alam niyo po mga kapatid, ang panganib, marami pong form. Diba? In the form of sickness. Minsan kasi pagka may sakit ka, panganib din yun eh. Minsan naiisip mo, bakit ganito? Kristiyano naman ako Bakit ako nagkakasakit ng ganito? Minsan, aksidente. Kristiyano naman ako Minsan, nagiging panganib din sa isip ng isang pananampalataya yun eh. Minsan, in the form of Meralco bill, water bill, matrikula, o financial problem, problema din daw. Minsan, kapitbahay. Minsan, katrabaho. O yung hirap mismo ng trabaho. O boss mo. Minsan, kapamilya mo. Totoo din po ba kapatid sa pananampalataya? Minsan, pagkakaroon din kayo ng pagtatalo. Nagiging panganib din po ba minsan? So, ang panganib, maraming form, mga kapatid. Pero hindi po yan magpapahiwalay sa iyo sa pananampalataya sa Panginoon. Yung mga panganib na yan, mga kapatid, ay maraming pinanggagalingan
hindi na po natin iisa-isahin. Pinakita lang muna natin sa panimula, maraming panganib. At sa kabila ng lahat ng panganib na yan, ang mensahe natin, paggawa ng kabutihan sa kabila ng ikaw ay nakararanas ng iba't ibang mga klase ng kapanganiban. Sabi po kasi doon sa pagtuturo, nakikilala mo ang kabutihan ng Panginoon. Ano ay susukli mo sa kabutihan ng Panginoon? Purihin siya. Paano kung may mga panganib? Ano ang response mo? Ano ang iyong gagawin sa tuwing may mga ganitong pagkakataon sa iyong buhay? Will you question the goodness of God? Or will the goodness of God answer your question? Yung kabutihan ng Panginoon ang sasagot sa iyo, paano mo ba kinikilala ang Panginoon sa kanyang kabutihan? At paano ito nagtatransfer sa iyong buhay o paano nagre-reflect sa iyong buhay yung kabutihan ng Panginoon? Paano mo ito naipapakita sa mga tao, lalo higit sa Panginoon? Kasi po sa Mateo sabi, sa magitan ng iyong mabubuting gawa ay luluwalhatiin nila ang Panginoon. So kailangan yung mabubuting gawa mo, maipakita mo. Kasi yung mabubuting gawa mo, hindi pwede nasa puso mo lang. Pero nang-aaway ka. Hindi pwede, kailangan, papakita mo yung mabubuting gawa mo. Ngayon, paano kung may mga ganitong mga sitwasyon na mayroong panganib? Kukuha po tayo ng isang kasaysayan sa unang Samuel, sa magitan ng kasaysayan ni Saul at ni David, kung paanong naipapakita ng isang tao ang kabutihan ng Diyos sa magitan ng tinatawag na patuloy na pagdanas ng kapanganiban. Sabi po dito, balikan natin yung talata, at kanyang sinabi kay David, ikaw ay lalong matuwid sa akin, sapagkat ikaw ay gumanti sa akin ng mabuti, samantalang ikaw ay aking ginantihan ng kasamaan. Si Saul daw gumawa ng masama kay David, ang iginanti ni David, kabutihan. Ano-ano kayang nangyari? Yung ipinakilala sa araw na ito, ibig sabihin nagkaroon ng realization nung oras na yon, ng pagkakataon na yon si Saul, kung paano gumawa ka sa akin ng mabuti, o si David ay gumawa sa kanya ng mabuti. At nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay, parang may sitwasyon talagang maganda rito Nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay, kay David, hindi mo ako pinatay. Ang mabigat ito mukhang may sitwasyon. Sapagkat kung masumpungan ng isang tao ang kanyang kaaway, pababayaan ba niya itong yumaang mabuti? Halimbawa, ikaw, may kaaway ka, nakasalubong mo, na corner mo. Pababayaan mo ba yung yumaang na mabuti? O bilang tao, pagkakataon mo na to? Na, gano'n ang tao Kaya gantihan ka nawa ng Panginoon dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. Ibig sabihin, pinayaon niyang mabuti si Saul. Gano'n kaya po ang nangyari dito? Pakita po natin yung setting natin. Ang setting po natin, sumunod po natin na slide. Sa unang Samuel 18, 10 hanggang 11, ito po yung panahon na si David po ay tumakas kay David. Si Saul, kung kanino po, nakikinig po kayo kanina, di ba hindi niya pinatay yung Amalek? Nagalit sa kanyang Panginoon. Ano po natin, summarize po natin. Nagalit sa kanyang Panginoon. Sabi, tatanggalin sa iyo yung paghahari sa Israel. Si Samuel, humanap, pinahiran na lang isang magiging susunod na hari. Sino yung pinahiran? Si David. Si David ay pumunta doon sa paghahamon ni Goliath. 40 days and 40 nights si Goliath doon. Sinasabi niya, Israel, magpadala kayo ng bayani. Lalaban sa amin. For to cut the story short, nanalo si David. Pag uwi ni David at ni Saul doon sa kanilang bayan, ano ang sinasabi ng mga taga-Israel? Si Saul ay pumatay ng libo-libo. Ngunit si David ay pumatay ng laksa-laksa. Ano po ibig sabihin laksa-laksa? 10,000. Doon hindi naman 10,000 ang pinatay ni David. Ipinapakita nun na mas maganda yung ginawa niya kaysa kay Saul. So si Saul, pagdating po dito, nagkaroon siya ng inggit o selos kay David na wala na sa akin yung tingin ng mga tao. Dati, mahal na mahal ako ng mga tao, ang dami kong ginawa para sa kanila. Pero ba't ngayon, si David na yata ang bida sa inyong buhay. Kaya pagdating ng 18,
nung umaawit na yung mga kababaihan doon sa Israel, sabi doon sa 18:9, at inirapan ni Saul si David ng araw na yaon. Inirapan na niya. Ayan. Nung inirapan na niya, nagalit si Saul. Sa talatang 11, hinagisa niya ng sibat. Hindi tinamaan si David. Kung kayo si David, mabuti yung ginawa niyo sa bayan, hinagisa ka ng sibat nung pinaka-hari niyo na dapat nangunguna magbigay sa iyo ng pabuya. Anong maramdaman mo? Ang sakit naman nun. Dapat yan, iyayakap niya yan eh. Pero hinagisa pa siya ng sibat. Ano ba ang pangako ni Saul sa kung sino man ang makakatalo kay Goliath? Kung sino makakatalo kay Goliath, yung anak ko, kasal ko sa kanya, magiging asawa niya. Sabihin, magiging anak mo na yun. Wala na siyang tax, pati ang kanyang pamilya. Ganda ng reward. Sabihin, magiging father-in-law niya na ako. So si David, sa sobrang pananampalataya niya sa Panginoon, nanalo siya. Pero hindi yun ang inasahan niyang maging response. Hinabol siya ng hinabol ni Saul, 18, 19, nakatakas si David. Tinulungan pa siya ng napangasawa niya, si Michal, na anak ni Saul. Tumakas si David, papunta ng Rama. Tinulungan si David ni Jonathan, na anak mismo ni Saul. Nakatakas po siya. Sumunod na slide natin sa 21. Tumakas si David sa Nob. Dala-dala pa niya yung espada ni Goliath. Tumakas si David sa Gat. Yung sa Gat, nagpanggap pa siyang nauulol o may sisiraan ng bait at tinatulong pa niya ilaway niya sa balbas niya. Gano'ng kahirap ang dinanas ni David sa pagtakas kay Saul. Ito po yung tinatawag ng kawalan ng peace of mind. Biruin nyo, hanggang 23, kung ituloy po natin sa susunod na slide, ito po yung naranasan ni David mula nung nanalo siya kay Goliath na dapat binigyan siya ng parangal ni Saul. Pagtatago, gutom, kawalang kapanatagan, walang peace of mind, may pagtatangka sa buhay, palipat-lipat ng lugar, wala ka namang kasalanan. Alam niyo ba, meron pang istorya dyan, na gustong mapatay ni Saul si David, pero dahil ayaw ni Saul madungisan ng kanyang kamay, sabi niya, ganito gawin mo David, para makapang-asawa mo yung anak ko, magbili ka ng dote. Alam niyo yung dote? Yung ibinibigay ng isang manliligaw doon sa magulang. Mga adult naman tayo dito. Ang hiningi ni Saul, pumatay ka ng 100 Pilisteo. Pagpatay mo, tuliin mo sila. Yung pinagbalatan, inibigay mo sa akin 100, ha? O ginawa ni David, pumatay ng 200. Yung pinagtulian balat, yun ang binigay kay Saul. Bilangin mo yan. Parang, ang gusto niya, mapatalo siya doon. At least, patay siya. Bida na naman ako. Diba? Yun yung ano niya eh. Ang bakit nang ginagawa niya talaga kay David? Walang magpapasalamat sa ginawa ni David. Kasi si David, ano ba ang itinayahan niya doon sa paglaban niya kay Goliath? Ayan na. Ang hirap kaya nun. Pero nanalo siya sa tulong ng Panginoon. Pero ito yung naging ganti sa kanya. At isipin nyo, 10 to 12 years siyang nagtatago. Palipat-lipat ng bahay. Naranasan niya na yan. 10 to 12 years siya na hindi makatulog ng maayos. Bakit? Pag sa tuwing malalaman niya at ang kanyang mga kasama, parating na si Saul o ang kanyang mga sandatahan upang siya ihulihin o patayin, may nakakatulog naman siya eh. Meron siya siguro, may informer siya. Takas na naman sa kabilang lugar. Pagdating na naman sa kabilang lugar, malalaman na naman, takas na naman siya. Anong peace of mind doon? Alam niyo po, yung hinahabol ng utang at nagtatago, mahirap ba yun? Utang pa lang po yun. Nagtatago ka na. Pero yung buhay mo ang hinahabol, iba pakiramdam naman. Diba? Iba po parang nag-aawal. Alam niyo yung iba naman nagtatago, na may kasalanan pupunta sa probinsya. Kaso pag nalaman doon, hahabulin din siya ng batas doon. Kulong lang yun. Eto buhay.
shoot to kill po ang ano rito. Ang ano rito kay David. Napakahirap po ng kanyang dinanas. Ngayon, ito po yung tanong. Gawa po natin, meron pong tanong. Sa susunod natin na verse, Roma 8:35, basahin po natin, sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian o ang kahapisan, pag-uusig, kagutom, o ang kahubaran, o panganib, o ang taba. Lahat po yan, dinanas ni David. Pero hindi po ito nagpahiwalay kay David sa pag-ibig sa Panginoon. Meron nga pong talata ang sabi, David was a man after God's own heart. Si David daw ay isang tao na malapit sa puso ng Panginoon. Kasi siya nagpupulfill ng promise ng Panginoon, yung kagustuhan ng Panginoon eh. At kung magkakaroon ng pagkakataon o natalakay na rito yung buhay ni David, talagang ginagawa niya yung kalooban ng Panginoon. Kung siya may kasalanan, ang bilis din niya humingi ng tawad. Ganon si David. Pero titingnan natin, ano ba yung mga dinanas niya? Paano ba ang treatment sa kanya ni Saul noong panahon na yon? Ano ang naging response ni David sa ganong mga pagkakataon? Ngayon po, babasahin na natin yung kasaysayan ng unang Samuel 24:1 hanggang 22. Subaybayan po natin mga kapatid. Diyan lang po muna yung screen. Sige, saan na sa pangalawa? Yan. Sabi po dito, at nangyari nang si Saul ay bumalik mula sa paghabol sa mga Pilisteo, na nasa isa sa kanya na narito, at sinasabi, narito si David ay nasa ilang ng Engadi. Sa 23 katapusan po ng unang Samuel, ang pinakahuling lugar na pinuntahan po ni David, yung Engadi o yung Engedi. Nang magkagoy, kumuha si Saul ng 3,000 piling lalaki sa buong Israel. Kung kayo ay hari na may tinutugis, kukuha ka ng 3,000 na sandatangan, pipili ba kayo ng mahihina? Siyempre, pipili kayo ng maaayos, bihasa. Ito yung tawag namin dito, Alpha Force ni Saul to yun. Yung Israeli Defense Force, mga ganun yan eh. Sa atin, may SWAT di ba? Mga ganun. O, eto, 3,000. At yumaong inusig si David at ang kanyang mga lalaki sa bundok na may ilap na kambing. So yung Engedi, yun daw yung lugar na may maiilap na kambing. Natatandaan niyo yung tilalaki sa Habakuk na ang sabi, si Habakuk daw ay nakakita ng mga o inahalin tulad niya ang pananampalataya niya doon sa may ilap na kambing. Yung dumalakad sa gilid ng mga bundok pero hindi nahuhulog. Kami ako papakita natin dyan. So nandoon po si David. Ito mga kapatid, subaybayin nyo At siya'y naparoon sa mga kulungan ng kawan sa daan na kinaroroonan ng isang yungib. Sa 23, si David nagpunta sa Engedi. Yung Engedi po mga kapatid, sa dinami-dami ng lugar ng pagtataguan, hindi nyo isipin pupunta ang isang tao doon. Dahil yung lugar na yon, barren. Ibig sabihin ng barren, baog. Hindi mabubuhay ang mga life forms doon. Bakit? Kung ito po yung bundok, itong stage na to, katabi po niyan yung Dead Sea. Maalat na dagat. Hindi po mabubuhay, life form dito hindi mabubuhay. Kahit pagtayo kayo ng tent, hindi po obra dyan. Pero may isang bahagi po dyan sa bundok na may mga light spring. May mga kuweba, may tubig din naman. Yung may mga halaman din doon, pero hindi marami. At doon naglalagay yung mga wild goats, yung tinatawag natin na ibex goats. Doon naglalagay. At maraming kuweba. Yung mga kuweba doon, mga kapatid, ay mahalin tulad sa kuweba na pinuntahan ng mga katipunero dito sa Pilipinas, kung sila ay nakikipaglaban sa Kastila, yung biyak na bato. Ang biyak na bato, nagtago doon yung mga katipunero. Na pag pumasok ka doon, lalabas ka sa kabila na. Bulacan, lalabas ka ng Montalban. Ganon. Napakalalawak ng mga kuweba doon. Doon po nagtago si David. Ang kasama ni David, 600 of his men. 600 na mga tauhan niya o mga sandatahan niya. May magandang istorya din po yun, pero hindi na po natin halalawin. So, balikan po natin, nasa loob ng kuweba si David kasama ng 600. Si Saul, nung nalaman niya na si David ay nando sa Engedi, pumili ng 3,000 para patayin si David.
So, 600 plus 1, David. 3,000 plus 1, Saul. Fair? Diba? Punta sila doon. Pagdating sa 3, at siya'y naparoon sa pulungan ng kawan sa daan na kinaroroonan ng isang yungib. At pagpasok ni Saul upang takpan ang kanyang mga paa, ayan, ano yung pwede sabihin nun? At pumasok si Saul upang takpan ang kanyang mga paa, ano yung pwede sabihin nun? Sa babae po kasi, ang English po dito mga kapatid, to relieve himself. I'm going to the CR. Pag babae, pataas, diba? Para bawas o tawag na kalikasan. Pag lalaki, pababa. Patatakpan niya yung paa niya. So, ano gagawin ni Saul doon? So, personal ano po yun? Diba? Hygiene niya yun. Pumunta siya sa yungib. Si David nga at ang kanyang mga tao ay tumatahan sa pinakaloob na bahagi ng yungib. Sa dinami-dami ng kuweba sa Engedi na pupuntahan upang magbanyo, itong si Saul, natsambahan pa niya, nasaktuhan pa niya na nandun si David at ang kanyang 600 ang gabi. Diba? Sabi niya siguro sa 3,000, dyan lang kayo sa labas. Kaya ko na to. Sabi pa siya, diba? 4. At sinabi ng mga tao ni David sa kanya, narito ang araw, o dyan lang po muna, narito ang araw na sinabi ng Panginoon sa iyo. Wow, sabi ng mga kasama ni David, yung 600 ha. At sinabi ng mga tao ni David sa kanya, narito ang araw na sinabi ng Panginoon sa iyo, narito aking ibinigay ang iyong kaaway sa iyong kamay. Ayan. Tama-tama ba yun? Sakto po ba? Yung pagkakataon. At yung gawin sa kanya kung ano ang mabutihin mo. Pwede mo, David, pwede na. Ito na yun. Golden opportunity. Yung 3,000 niya nasa labas. Nag-isa siya. Nang magkagayo'y tumindig si David at pinutol na lihim ang laylayan ng balabal ni Saul. Ang ginawa niya, hindi ko po alam kung saang nag-aral po si David ng pagiging ninja eh. Kasi sa kuweba, mabato, mabuhangin. Tahimik. Paano siya nakalapit kay Saul nang hindi nadidinig at naputulan niya ng piraso ng balabal si Saul at hindi naramdaman ni Saul at gano'n din katalas ang kanyang patalim o espada o kung anuman na pinamputol. Diba? Hindi naramdaman hanggang nakatapos ang ginagawa si Saul. Diba? 5. At nangyari pagkatapos na nagdamdam ang puso ni David sapagkat kanyang pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. Ano yun? Si Saul pa nagdamdam. Sa dinami-dami ng hirap na dinanas ko kay Saul, na kasalanan niya, ni minsan nagsabi ba si Saul may kasalanan akong ginawa kay David? Wala. Kasi ang gusto niya mapatay si David. Pero si David, isang beses lang siyang may nagawa kay Saul, kapiraso lang ng kanyang balabal na patay, nagdamdam ang kanyang puso. Compare. 10 to 12 years siyang pinahirapan. Ito na pagkakataon. Kuhanin niya sa, may ginagawa. Umudumi, umiihi. Kuha sa leg. Pwede na, tapos na. O gusto nyo, long distance, pana. Patay. Pwede na eh. Pero hindi niya ginawa. Kinuhanan lang niya ng parte ng kanyang balabal. At kanyang sinabi sa mga lalaki, huwag itulot ng Panginoon, ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon, na pinahira ng langis ng Panginoon, na aking iniunat ang aking kamay laban sa kanya, yamang siya ay pinahira ng langis ng Panginoon. Sabi niya, huwag siya ng Panginoon itulot na magawan ko ng masama. Ito si Saul. Sapagkat siya'y pinahiran din ng langis ng Panginoon. Tama po ba? Pinahiran din siya ng langis. Sa gayo'y pinigilan ni David ang kanyang mga tao ng mga salitang ito at hindi niya binayaang bumangon laban kay Saul. Bukod sa siya, hindi gumawa ng masama o sa buhay ni Saul, pinigilan pa niya yung kanyang mga tauhan. Kung yung mga tauhan niya, mapusok, target shooting na si Saul doon. O sino na makatama, panalo. Pwede ba? Pwede yun. Pero hindi nila pinigilan pa ni David. Talatang 8. Si David naman ay tumindig pagkatapos at lumabas sa yungib at
Sa 7 muna. Sa gayoy, pinigilan ni David ang kanyang mga tao sa mga salitang ito at hindi niya biniyaang bumangon laban kay Saul at tumindig si Saul sa yungib at nagpatuloy sa kanyang lakad. Walang kaalam-alam si Saul sa nangyayari. Ang alam lang niya, nagsilang lang ako at lumabas siya. Si David naman ay tumindig pagkatapos at lumabas sa yungib at hiniyawan si Saul at sinasabi, Panginoon ko, na hari. At nang lumingon si Saul, ay iniyukod ni David ang kanyang mukha sa lupa at nagbigay galang. Yung ginawa ni David. Hinabol niya, sinigawan niya, Haring Saul, Panginoon Saul. Diba, gano'n naman talaga naman, my Lord, hari. Lumukod sa lupa, nagbigay galang. Sinabi ni David kay Saul, bakit ka nakikinig sa mga salita ng mga tao na nagsasabi, narito pinagsisikapan kang saktan ni David? Saul, bakit ka nakikinig sa mga tao mo na nais kitang patayin? Hindi ito totoo. Narito, nakita na ngayon ng iyong mga mata kung paano ibinigay ka ngayon ng Panginoon sa aking kamay sa yungib. At sinabi sa akin ng iba na patayin kita, ngunit hindi kita inano. At aking sinabi, hindi ko iunat ang aking kamay laban sa aking Panginoon sapagkat siya ay pinahira ng langis ng Panginoon. So, pinapakita niya sa harap ni Saul, narito, may pagkakataon na ako na pagbuhatan ka ng kamay pero hindi kita inano. Sinabi na ng mga tao, golden opportunity na to, meron na akong pagkakataon saktan ka pero hindi ko ginawa. Bukod dito yung tingnan, ama ko, bakit ko ama ko? Ang tawag niya kay Saul, yan niya. Tingnan mo ang laylayan ng iyong balabal sa aking kamay ay hindi sapagkat sa pagputol ko ng laylayan ng iyong balabal ay hindi kita pinatay. Talastas ko at tingnan mo na wala kahit kasamaan o pagsalangsang man sa aking kamay. At hindi ako nagkasala laban sa iyo, bagaman iyong pinabuusig ang aking kaluluwa upang kunin. Tingnan mo ito mga kapatid. Tingnan niyo kung maigi. Si David nagpapaliwanag ng mabuti ng kanyang side kay Saul. May pagkakataon na akong kuhanin lang yung buhay at ito na ebidensya, hawak ko na. Hawak ko na. Tingnan mo. Si Saul. Oo nga, no? Kaputol, di ba? Pero hindi kita inano. Hatulan tayo ng Panginoon at ipanghiganti ako ng Panginoon sa iyo. Ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Ang ganda ng wisdom na natutunan ni David sa Panginoon. Hatulan kayo ng Panginoon. Let God be the justice upon us, di ba? Pero ikaw, hindi kita pagbubuhatan ng kamay. Pag ganun siguro ang natin, prinsipyo sa buhay na galing sa Panginoon, palagay nyo may maghihigantihan. Sinong nilabas ng hari ng Israel? Sinong hinahabol mo? Isang patay na aso, isang puto. Si David, meron pa siyang pagpapakababa sa kanyang sarili na pakaliit ng tingin niya. Haring Saul, sino ba hinahabol mo? Isang aso, isang puto? Ginagano pa niya. Ako'y, parang ganun lang ako, lang naman eh. Wala akong kwenta, huwag mo na akong habulin. Mababa lang ako. Hindi ako karapat dapat habulin. Aso lang to, o puto lang ako. Ganun pinapamukha ni David. Maging hukom nga ang Panginoon at hatulan tayo at tignan at ipagsanggalang ang aking usap at iligtas ako sa iyong kamay. At nangyari ng makatapos si David ng pagsasalita sa salitang ito kay Saul ay sinabi ni Saul, ito ang iyong tinig at ito ba ang iyong tinig anak kong David? At inilakas ni Saul ang kanyang tinig at umiyak. So si Saul, nung narinig yung pangatwira ni David, natouch siya, nakilala niya si David yun, umiyak siya. Ang ganda nun. Mga kapatid, yung kausap mo na pahinuhod mo, ang ganda nun. Pero ang panganib sa atin kasi, paano kung yung kausap mo ay yung pahinuhod? Hindi. Matigas pa rin. Panganib yun. Tingnan nyo si David. Nung hindi pa nangyayari to, nung humarap si David, hinagisan siya ng sibat. Di ba panganib sa buhay niya humarap kay Saul nung oras na yon, pero hinarap niya si Saul. Let the Lord na lang. Bahala ng Diyos sa akin. Di ba? Pero siya, kahit anuman ang inaasahan niya, pinakitaan niya ng mabuti si Saul. Pero si Saul,
ang kagandahan, naging mabuti rin naman yung naging response sa kanya. At kanyang sinabi kay David, ikaw ay lalong matuwid kaysa akin sapagkat ikaw ay gumanti sa akin ng mabuti samantalang ikaw ay ginantihan ng kasamaan. Yun ay ating paksang batayan. At iyon ay pinakilala sa araw na ito kung paano gumawa ka sa akin ng mabuti sapagkat nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay ay hindi mo ako pinatay. Tama po ba? Yan. Sapagkat kung masumpungan ng isang tao ang kanyang kaaway, pababayaan ba niyang yumaong mabuti? Kaya't gantihan ka naman ng Panginoon dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. At ngayon narito, talastas ko na ikaw ay tunay na magiging hari at ang harian ng Israel ay matatatag sa iyong kamay. O may ano pa si Saul, may acceptance pa siya. Ramdam niya na ito noon na kaya niya pinagsisikapan ito. Malamang ito kapalit sa kanya Ngayon, tanggap niya na, ikaw na talaga yung magiging hari. Malamang, may pagkaalam na rin si Saul na pinahiran na rin ng langis tong si David. Nga lang, humingi siya ng bargain kay David. Ano po yun? Isumpa mo ngayon sa akin sa pangalan ng Panginoon na hindi mo puputulin ang aking binhi pagkamatay ko at hindi mo papawiin ang aking pangalan sa sangbahayan ng aking magulang. O sige, okay na tayo. Pero huwag mong papatayin. Pati yung aking lahi huwag papatayin at yung pangalan ko, huwag mong aalisin doon sa kasaysayan ng Israel. At sumumpa si David kay Saul at si Saul ay umuwi, ngunit si David at ang kanyang mga lalaki umakyat sa katibayan. So yun po yung buong Kapitulo 24. Ito po yung ating first part po ng mensahe. Ilahad po natin yung chapter 24 ng unang Samuel, kung saan nakita si David at si Saul na nagkaroon sila ng patawaran sa magitan ng kaawaan. Naawa itong si David kay Saul at nagpatawad si David kay Saul nung sila ay nagkakaroon na ng pag-uusap. Ngayon, tuloy po natin. Ito po yung En-Gedi, ito po yung Israel, din yung Jerusalem. Dito sa may red, nagtago si David. Isusum po natin next. Zoom. Yan po yung kabundukan po ng En-Gedi. Ito yung Dead Sea. Maalat po dyan. Ngayon, sa bawat pitak po niyan, mga butas po nito, yan po yung mga kuweba. Marami pong butas yan. Ang daming pwedeng puntahan ni David dyan. Ang dami din pwedeng puntahan ni Saul. Ngayon, ito kasi latest picture na po ito, kaya may mga may mga green dyan. Noon kasi talagang wala po yan. Zoom natin ulit. Meron po itong mga butas. At may mga spring, may mga rin po dyan, may mga spring na rin. Zoom natin ulit. Diyan din po naninirahan yung mga ibex, yung mga kambing wild goats o ibex ang tinatawag. Yung nakakalakad sa matatarik ng pumundukan hindi nauhulog. Saklat po ng Habakuk nabanggit po yan sa huling mga talataan. Yan yung babalikan. Next po natin. Ngayon, sa isa sa mga kuweba na yan, doon po nagtago next po natin, nasabi po doon sa 1:3, at pumasok si Saul upang takpan ng kanyang mga paa. Next po natin. So kung ganito yung kuweba na pinagtaguan, tama-tama lang naman. Diba, tayo naman kahit naman tayo, di ba, pagka nasa ibang lugar, pag talagang kailangan hanap na ng medyo, medyo tago. Payong na lang, kaya pakit na lang, pwede na yan. So nandoon ngayon si Saul. Next po natin. At naparoon sa mga kulungan ng kawan na kinaroroonan ng isang yungib at pumasok si Saul upang takpan ang kanyang mga paa. Yan. Next po natin, ano ibig sabihin ng takpan ang kanyang mga paa? Saul went to relieve himself. Yan. Next po natin. So, nung si Saul, sa larawan lang ito, pagsasalarawan, ay may ginagawa po, mga sa gitna ng kuweba. Next natin, nangyari, narito si David ay nasa ilang, yumaon, ilusig si David sa mga bundok na may mahilap na kambing,
naparoon siya sa mga kulungan ng kawat sa daan na kinaroroonan ng isang yungib. Ano po ba tututunan natin doon, mga kapatid? Ito ba ay tinatawag na coincidence? Coincidence lang ba yun? Na nangyari lang naman, nagkataon lang. Yung iba naman ang tawag doon, superstition. Yung kababalagan to. Hindi talaga to minsan may kababalagan sa buhay eh. Yung iba naman, assumption o presumption. Siguro nangyari lang talaga yan. Pero alam niyo, mga kapatid, sa ikalawang bahagi po ng mensahe, at ito po ang matututunan natin dyan. We have faith in God's providence. Yung nangyari sa kanila ay ayon sa kabutihan ng Panginoon. Kaya sila nakarating doon, ang nais iparating ng Panginoon sa atin. Kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may sitwasyon sa buhay, na akala mo may panganib sa iyong buhay, hindi kaya ito yung providence ng Panginoon para may aral kang matutunan kung bakit ka nandiyan. Kung may paghihirap ka sa iyong buhay, hindi kaya drive ito ng Panginoon na dinadala ka dyan para may matutunan ka sa Panginoon. Hindi po ito coincidence, hindi po ito by accident, hindi po ito superstition o kababalaghan, at huwag mong i-assume ang mga bagay-bagay. Ang tiyakin mo, ayon sa iyong pananampalataya, ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay may hawak sa ating buhay. Ayon ito sa kalooban ng Panginoon. Kailangan tiyak ang pananampalataya mo. Na kung may problema ka, meron kang suliranin, kabutihan ito ng Panginoon, mahal ka ng Diyos. Meron tayong pananampalataya na ito ay gabay ng Panginoon, bakit ka nakakarating sa ganung sitwasyon. At sinabi ng mga tao ni David sa kanya, narito ang araw na sinabi ng Panginoon sa iyo, narito aking ibibigay ang iyong kaaway sa iyong kamay. Puntahan yun. Sabi ng mga kasamahan ni David, at iyong gagawin sa kanya kung ano ang mabutihin mo, nang magkagay tumandi si David at pinutol na lihim ang laylay ng balakal sa ulo. At nangyari pagkatapos na nagdamdam ang puso ni David sapagkat kanyang pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. Sunod po natin. Tingnan niyo po itong talata na ito. At sinabi ng mga tao kay David sa kanya, narito, aking ibibigay ang iyong kaaway sa iyong kamay. Isipin niya, mga kapatid, tao-tao lang muna. Tama ba? Pagkakataon ba talaga yun? Diyos ba talaga nagbigay sa kanya noon? Presumption o yung unang akala, pagka nabuhay sa iyong puso kasi, yung tinatawag na pagganti, iisipin mo, bigay na yun ng Panginoon sa iyo. Pero hindi iyon ang kalooban ng Panginoon. Kasi kung nakikilala mo yung Panginoon, alam mo kung anong kalooban niya, hindi iyon ang sinasabi ng Panginoon. Gaano mo ba kakilala ang Panginoon? Mapakiganti o mapagpatawad? Ano ba ang pagkakilala mo sa kabutihan ng Panginoon? Take the opportunity na gumante o take the opportunity to forgive? Ano po dito, mga kapatid, ang matututunan natin dito? Sabi po dito, don't be pressured by the words of the majority. Makukuha din natin dyan, kahit napakarami pang tao ang mag-pressure sa'yo na sabihin, gawin mo ito, pero hindi yun ayon sa kalooban at kabutihan ng Panginoon, wag na wag mong gagawin. Hindi yun ang totoo. Ang totoo ay yung pagkakilala mo sa tunay na kabutihan ng Panginoon. Gaano mo ba siya kakilala? Kanina sa ating pag-aaral, napakabuti ba ng Panginoon? Ito ang yung pagkakilala sa Kanya. Kung pine-pressure ka ng marami na gawin ang bagay na ito at hindi yun naaayon sa kalooban ng Panginoon, wag na wag mo yung gagawin. Dahil dapat buo ang pagkakilala mo sa kabutihan ng Panginoon. Hindi po totoo yung kasabihang Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Hindi po yun. Dahil ang Panginoon po ang tunay na majority. Kung anong sinasabi ng Panginoon, yun ang paniniwalaan mo. At pag sinabi ng Panginoon, magpatawad ka, kahit ibang mga tao kasama mo, hindi, gantihan mo yan, huwag kang maniniwala sa sinasabi
sabi ng nakararami, huwag kang mape-pressure doon. Tuon ka sa tunay na pagkakilala mo sa kung gaano kabuti ang Panginoon. Doon ka mananatili. Dapat alam mo kung gaano kabuti ang Panginoon. Doon mo sasampalatayan ng Panginoon sa kabutihan niya. Huwag ka mape-pressure sa sinasabi ng majority. Next. At nangyari pagkatapos na nagdamdam ang puso ni David sapagkat kanyang pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. Ano po matututunan natin sa talatang ito? Next po natin. Be remorseful. Ano po ibig sabihin ng be remorseful? Admit your fault even if others don't. Ako, tatanggap ako may sala. Kung siya ayaw niyang tumanggap, ano gagawin mo? Tanggapin mo pa rin nagkasala. Sarili mo ang iharap mo sa Panginoon. Lord, nagkasala po ako sa iyong paningin. Tignan niyo itong ginawa ni David. Sabi niya, balikan natin yung talata, nagdamdam ang puso ni David sapagkat kanyang pinutol ang laylayan ng kanyang balabal o balabal ni Saul. Tinatanggap niya na siya'y may sala. Kung ikaw ay nagkasala, tatanggapin mo dapat nagkasala ka. Kung may problema, dalawa lang yan. Be the solution or are you the problem? If there's a problem, think of the solution and think na makakatulong ka sa solusyon. Huwag mong isipin na wala ka dapat gawin o baka ikaw yung problema. Admit mo yun. Parang sa isang may sakit, hindi ka magpapacheck sa doktor kung hindi mo tinatanggap na may sakit ka. Pa-check up ka na, wala akong sakit. Pag hindi mo talaga may sakit ka, hindi ka magpapacheck up. Tatagal yung sakit mo, at pag tumagil yung sakit mo, ano mangyari? Lalala. Ngayon yung fault mo, kahit gaano man niyang kaliit, admit mo yan. I-admit mo yan. Gagaan ng pakiramdam mo, kapatid. At kung naniniwala ka na ang Diyos mabuti, patatawarin ka ng Panginoon. Mabuti po ba ang Panginoon? Amen. Admit your fault. Admit your sin. Ngayon, sa isang tao na wala pa sa pananampalataya, pag tinanggap mo, Panginoon, ako po'y nagkasala, nagnanais po ako ng kaligtasan, alam ko kasi yung kasalanan ko, saan po ba ako dadalhin ito? Sa pagkapahamak. Ang Panginoon, inialay niya yung kanyang buhay para sa iyo, para tubusin ang iyong kasalanan. Makasalanan tayo, i-admit natin yun. Tapos, pag sabi, Lord, makasalanan po ako, nais ko pong maligtas, ibinibigay mo sa Panginoon ang iyong buhay, and ang Panginoon ang bahala sa iyo. Dahil ang Diyos mabuti. Gusto natin. Sa 6 at 7, at kanyang sinabi sa kanyang mga lalaki, huwag itulot ng Panginoon ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon, na pinahiran ng langis ng Panginoon, na aking iunat ang aking kamay laban sa kanya, yamang siya ay pinahira ng langis ng Panginoon. Sa gayo'y pinigilan ni David ang kanyang mga tao ng mga salitang ito, at hindi niya sila biniyaang bumangon laban kay Saul, at tumindig kay si Saul sa lungit at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ano pong ating matututunan? Sabi po dito, next po natin, huwag itulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon. So yung capital P sa small letter P. Sa gayo'y pinigilan ni David ang kanyang mga tao. Ano po ang ating matututunan? Sabi po dito, be an instrument of righteousness. Maging paraan ka o kasangkapan ka ng Panginoon upang maipakilala ang kanyang kabutihan. Ano ang tanong sa atin ng ating tagapagturo kanina? Paano mo maipakikilala ang kabutihan ng Panginoon? Gumawa ka ng mabuti. Ngayon, kung gumagawa ka ng mabuti, anong klaseng kabutihan ang ipapakita mo? Yung natutunan mo sa Panginoon. Be an instrument of righteousness. Maging kasangkapan ng katwiran ng Diyos. Yung moral values na natutunan mo sa Panginoon, yun yung ipakikita mo sa mga tao. Tingnan nyo si David.
Sa totoo lang, kung tao-tao talaga pwede naman niya talaga tapos isipin niya sa kanyang puso. Bigyan na yun ng Panginoon Di ba pwede tapos, mabubuhay na siya, hindi. Malugod sa puso ko yun. Hindi makakarating si Saul doon sa kuweba, nang hindi Diyos ang nagbigay sa akin doon. Pero, mas ginawa niya kung ano yung pagkakilala niya sa Panginoon. So kayo mga kapatid, handa ba kayong paggamit sa Panginoon? Be an instrument of righteousness. Kayo ay maging kasangkapan ng katwiran ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat kung kayo gagawa ng mabuti sa sanglibutan, luluwalhati nila ang Panginoon at sasabihin, ito anak ng Diyos. Dahil ikaw ay gumagawa ng mabuti ayon sa pagkakilala mo sa Panginoon. Kung ano yung pagkakilala mong mabuti sa Panginoon, yun yung ginagawa mo and you will be the reflection of God mula sa mga tao. Mula sa paningin ng tao, nakikita nila ang Panginoon sa iyo na ikaw ay nabubuhay bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. Gusto kong umanib sa inyo. Dahil ito ang tunay na anak ng Diyos. Instrument of righteousness. In every other ways na ginagawa natin, in our everyday life, gawin natin yung mabuti na inaakala natin kahit ang mundong ito ay may panganib. Tingnan mo, may sakit ka, naglilingkod ka pa rin, panganib, pero ano responso mo? Mabuti. May problema ka sa pananalapi, tumadalo ka pa rin. Ano ang nakikita ng mga tao? Bakit ito problemado, naglilingkod pa rin? Malamang may tinanggap yan Diyos sa kanyang puso. May kaaway yan, nagpapatawad yan, nagiging instrumento ka ng kabutihan ng Panginoon. Yan ang buhay ng isang Kristiyano. Ipinakikita mo sa kanila na pagkaman mapanganib ang sanglibutan, nananatili ka na kumikilala sa kabutihan ng Panginoon. Be an instrument of the righteousness of God. Sa talatang 8 at 9, si David naman ay tumindig pagkatapos at lumabas sa yungib. At iniyawan si Saul na sinasabi, Panginoon ko na hari, at nang lumangin si Saul ay iniyukod ni David ang kanyang mukha sa lupa at nagbigay galang. At sinabi ni David kay Saul, bakit ka nakikinig sa mga salita ng mga tao na sinasabi, narito, pinagsisikapan kang sakta ni David sa Gis. Narito, nakita ngayon ng iyong mga mata kung paano ibinigay ka ngayon ng Panginoon sa aking kamay sa yungib. At sinabi ng iba sa akin na patayin ka, ngunit hindi kita inano. Meron pala talaga ganong salita, no, mga kapatid? Hindi kita inano. Sabihin, hindi kita ginawa ng anuman. At aking sinabi, hindi ko iuunat. Talaga declaration to. At aking sinabi, hindi ko iuunat ang aking kamay laban sa aking Panginoon, sapagkat siya ay pinahira ng lahis ng Panginoon. Ano pong matututunan natin dito, mga kapatid? Next po natin, ang sabi dito, let go and let God. Mga kapatid, ito yung mga tao, yung 600. Sabi niya, sabi ng mga tao, bigyan natin, rephrase lang natin yung mga tao, no? Tingnan natin yung init ng sitwasyon. David, ito na, tandaan mo, 10 to 12 years na pinahirapan yan. Lahat tayo nagbabantay. Kami mismo nagra-rounds. Sino sa amin ng tulog at gising para magbantay gabi-gabi. Hindi lahat tayo nakakatulog ng tiwasay. Ito na ang sitwasyon. Sabi ni David, oo, nangyari sa atin to ng 10 to 12 years. Let it go. Let go. Kung anong galit sa inyong puso, alisin mo yan. Let God. Kung ano man ang nasa puso niyo, mga kapatid, na dinaramdam, pasakit, problema, ilagay sa inyong buhay, panganib man, ipagpasa Diyos niyo yan, mga kapatid. Hindi makapagdaragdag sa inyong buhay ang pagkikingking ng galit. Let go. Ipagpasa Diyos niyo ang mga bagay-bagay. Manalangin ka sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ka ng puso mga bagay na nagpapatawad. Yung burden mo, alisin mo sa iyong katawan. Hayaan mo ang Diyos mamuhay sa iyong puso. Let God live in your life. Let go, mga kapatid. Alisin niyo yan. Kasi, sa atin, pag tayo natutulog o matutulog at meron tayong daladala, ang hirap manalangin sa gabi, mga kapatid. Ewan ko lang po sa inyo. Paano kayo mananalangin na merong galit sa inyong puso? Meron nga po sa Bagong Tipan, kung
pupunta sa templo upang maghain, iwanan mo muna yung handog, makipagkaisa ka sa iyong kapatid para mawalan ka ng burden sa akaw ng sa Panginoon. Kasi kung harap tayo sa Diyos natin, pagdating ng panahon, hindi ka niya harapin. Bakit? Ano nasa puso mo? Sabi ng Diyos siguro. Sino nasa puso mo? Ako o yung pride mo? Alisin mo yan. Let it go. Sabi pa sa ibang talata sa Bagong Tipan, hindi bagkus kayo'y padaya. Yung 10 to 12 years na yan, padaya ka na. Huwag mo nang gawing patas. Huwag ka nang makipag-prayer doon. Dahil ang tunay na prayer, ang Panginoon. Bakit po? Sa dinabi-dami ng kasalanan mo, namatay siya para sa iyo. Yun ang tinatawag na unfair. It's called grace. Biyaya. Dahil sa dami ng kasalanan mo, ang dapat sa iyo, ipako sa krus. Pero ang Panginoon, siya yung napako dahil sa iyo. Ngayon, iniintindi mo yung galit mo sa kapwa mo, alisin mo yan. Let go. Let God. Ganito mga kapatid. Tandaan nyo. Kung tinitignan mo mabigat ang galit mo sa iyong kapwa, tignan mo kasalanan mo sa harap ng Panginoon na ang Panginoon namatay dahil sa iyong kasalanan. At inari ka niyang anak. At ikaw ngayon ay nakararanas ng kabutihan ng Panginoon. Hiyaan na yun. Tapos na yun. Diba? Tapos po natin. Sa talatang ng Gs, narito, nakita kayo ng iyong mga mata kung paano ibinigay ka ngayon ng Panginoon sa aking kamay. At sinabi ng iba sa akin, patayin ka, ngunit hindi kita inano. At aking sinabi, hindi ko iunat ang aking kamay laban sa aking Panginoon, sapagkat siya ay pinahira ng langis ng Panginoon. Ulitin natin, ngunit hindi kita inano, at aking sinabi, hindi ko iunat ang aking kamay laban sa aking Panginoon. Yung huling pangungusap, sapagkat siya ang pinahira ng langis ng Panginoon. Ano yung matututunan natin sa talatang ito? Next po natin. See the person as a Christian, not an enemy. Mga kapatid, labas muna natin yung mga kaaway natin sa labas. Minsan meron tayong nagkakaroon ng katalo ng kapatid sa pananampalataya. Pag ang tingin mo sa iyong kausap, sa kapatid sa pananampalataya, hindi anak ng Diyos, hindi Kristiyano, anong treatment mo dyan? Ba't di maganda? Pero pag tinitignan mo siya, bilang Kristiyano rin o anak ng Diyos, magiging maganda ang inyong pagsasamahan. Huwag mo siyang tignan bilang kaaway, tignan mo siya bilang anak din ng Diyos. Tignan niyo si David, ginagawan siya ng masama ni Saul. Pero nung tingin niya kay Saul, pinahiran niya ng Panginoon. So sa atin, pag meron kang katalo o meron kang kaargumento, tignan mo siya na anak din ng Diyos. Magbabago ang pananaw mo sa buhay. Yan po ang kagandahan ng isang mananampalataya. Meron kang wisdom na galing sa Panginoon. Mababago ang pananaw mo. Kasi pag ang pananaw mo sa buhay, kailangan akong manalo sa kanya sa argumentong ito, ay kaaway ang tingin mo sa kanya. Kailangan, ang tingin mo, anak din siya ng Panginoon, Kristiyano siya. Ibigin nyo ang lahat ng mga tao. Lalo't higit ang iyong kapatid sa pananampalataya, tignan mo siya bilang Kristiyano, anak ng Diyos. Magpapagong pananaw mo sa buhay. Bakit po? Ang Panginoon, anong ginawa niya ba sa atin? Kung siya, ang Panginoon, hindi niya tayo inaring anak, ano ang magiging tingin sa atin ng Panginoon? Saan tayo dadalhin? Pero nung ginawa ng Panginoon, tinitignan tayo ngayon bilang, binigyan tayo ng karapatan na tawagin kanyang anak. So itong kapatid natin sa pananampalataya, tignan din natin siya bilang anak ng Diyos. See the person as a Christian. Yan ang pinakamabuting gagawin mo sa iyong kapatid sa pang-araw-araw na iyong buhay. At kung yan ang tingin mo sa kanya, ano ang treatment mo sa kanya sa araw-araw? Mabuti ba o masama? Mabuti. Ang mapapakita mo, yung reflection ng Panginoon, mabuti ang Diyos, mabuti ang pakikita mo sa iyong kapatid sa pananampalataya. See the person as a Christian, not an enemy. Kristiyano yan, anak din yan ng Diyos, kagaya ko. Malibang hindi mo tinatanggap ang iyong sarili na anak ng Diyos. Tinatanggap niyo po ba ang iyong sarili, mga kapatid, anak din kayo ng Panginoon? Amen! Amen! So kung tinatanggap niyo yun, mabuti ang Panginoon dahil binigyan kayo ng karapatan. At yung karapatan na yun, ipakita natin sa Panginoon, Lord, natututo po ako sa iyo.
Hindi po ako mananatiling bata sa iyong paningin. Titignan ko ang lahat ng mga tao, lalo higit ang kapatid ko sa pananampalataya. Talatang Gs. Sapagkat siya ang pinahira ng langis ng Panginoon. Ito mga kapatid, paborito ko po itong itong wisdom na to, prinsipyo na ginawa ni David. Unang Samuel 24:11. Bukod dito yung tingnan ama ko, oo, tingnan mo ang laylayan ng iyong balaban sa aking kamay. Sapagkat sa pagputol ko ng laylayan ng iyong balaban ay hindi kita pinatay. Talastas mo at tingnan mo na kahit kasamaan o pagsalangsang man sa aking kamay at hindi ako nagkasala laban sa iyo. Bagaman iyong pinag-uusig ang aking kaluluwa upang kunin. Ano pong matututunan natin dito mga kapatid? Sabi dito, we stop the cycle. Ano ibig sabihin dito, kapatid? Halimbawa, si sister, magkaaway kami. May ginawa ko sa kanya masama. Siya naman, ginantihan ako. Ano gagawin ko? Gaganti ulit ako sa kanya. Ano gagawin niya? Gaganti siya ulit sa akin. Ano gagawin ko? Gaganti ulit ako sa kanya. And the cycle continues. Ngayon, insert natin yung natutunan natin sa pag-aaral, ang kabutihan ng Diyos. May nagawa sa iyo ang kapatid mo. Ano ang magiging response mo? Pagpapatawad. Tapos na. You are stopping the cycle. You stop the cycle. You stop the cycle of hate. You stop the cycle of revenge. Sa tuwing magkakaroon ng pagtatalo, tapos ikaw na nakakaintindi sa kabutihan ng Panginoon, tinatanggap kong anak ka ng Diyos, ikasala ko. Sorry. Tapos na. Wala nang cycle. Tama po ba, kapatid? O ngayon, bibigyan ko ng sitwasyon. Sa isang mundong magulo, sa tuwing magkakaroon ng pagtatalo, ikaw ay magiging ehemplo na isang mapagpatawad na Kristiyano. Ano ang sasabihin ng mga tao? Ang Diyos ay nananahan sa inyo. May liwanag sa sanlibutan ito, at ito ang Iglesia ni Cristo na tunay na binili ng kanyang sarili mo. At kayo ang magpapatunay nyo. Pinatutunayan mo na tinitigil nyo ang cycle of hate o cycle of revenge na itinigil na ng Panginoon. Paano tinigil ng Panginoon? Nung sinampal siya, ano ginawa ng Panginoon? Hindi siya gumanti. Nung siya inusig, nagsalita ba siya ng masama? Naging para siyang tupa na nilalagay sa patayan. Tinatapos ng Panginoon at tinapos niya yung cycle ng higantihan. At yun ang gustong matutunan ng pagit natin mula sa Panginoon. We stop the cycle. Tayo mga kapatid, ang pipigil upang ang mundong ito ay tumigil sa kanilang masamang gawa. Yun ang ating misyon bilang Kristiyano. Ipakilala sa buong mundo na tayo ay natututo sa kabutihan ng Diyos. Inipigilan natin ang mga tao na umikot ng umikot ang proseso ng higantihan. Ngayon, bibigyan ko ng isa pang sitwasyon. Pag nagkaroon na ng katapusan, nagtatawanan na kami. Huwag na huwag kayong magbibitaw ng isa pang salita. Pag nagbitaw ka pa, simula na naman yan. Huwag na. Oo. Pagtapos na, tapos huwag nyo nang babalikan. Sabi ko sa iyo kasi, nung nakaraan, naku, yan na naman. Iikot na naman yan. Tigil na mga kapatid. Tama po ba? Stop na. At mamuhay ka ayon sa kabutihan ng Panginoon. Maging mapagpatawad. 12 hanggang 15. Hatulan tayo ng Panginoon at ipagganti mo at pagganti ng Panginoon sa iyo. Ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Gaya ang sabi ng kawikaan ng mga matanda, ang masama o sama-sama, magbumulang kasamaan, ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Sinong nilabas ng hari ng Israel? Sinong inahabol mo? Isang patay na aso? Isang puto? Maging hukom nga ang Panginoon at putulan tayo. Ating tingnan at ipagsanggalang ang aking usap at iligtas ako sa iyong kamay. Bago ilipat ng ating kapatid. Natatandaan nyo kanina yung nilagay na slide. Sabi, ayaw ni God ng injustice. Natatandaan yung slide kanina? Ito naman po yung version dito sa ating mensahe naman. Sabi dito, have faith in God's justice.
even if it's not within your own timeline. Ang isang tao na naghahanap ng hustisya, gusto niya bukas agad, may hustisya siya o mamaya. Si David, naghintay ng ilang taon bago dumating ang hustisya. 10 to 12 years. Kung ikaw ay 30 na akong palipat-lipat, hindi ba darating ang hustisya sa akin? 10 to 12 years. Huwag mong bibigyan ng timeline ang hustisya ng Panginoon. Bakit, mga kapatid? Kahit kasi hindi dumating sa panahon ng ikaw ay buhay pa, ang hustisya ng Panginoon para sa iyo, magtiis ka hanggang kamatayan. At ang hustisya ng Panginoon ibibigay sa iyo pagdating ng panahon. Huwag mong bigyan ng limit kung kailan ibibigay ng Panginoon yung justice. Kasi ang justice ng Panginoon, hindi sa sarili mong kamay, kundi sa sariling timeline ng Panginoon, kung kailan niya gusto. At tayo sumasampalataya na ibibigay ng Panginoon. Bakit? Magtapat ka hanggang kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. So habang hinihintay mo, Panginoon, asahan mo meron kang titiisin. At ang justice ng Panginoon, magpe-prevail. Magtiwala ka lang doon. Magtiwala ka na ang Panginoon hindi makalilimot. Ang Panginoon, sabi po doon, hindi niya lilimutin ang mabubuting gawa na ginawa ng kanyang mga lingkod. Sapagkat hindi ko ang Diyos upang limutin ang inyong mabubuting gawa. Ipagpatuloy mo lang yan, kapatid. Gumawa ka ng mabuti sa harap ng Panginoon ayon sa pagkakilala mo sa Kanya. At dadating ang panahon, kakasamahin tayo ng Panginoon sa paraiso sa buhay na walang hanggan. At yun ang hustisya ng Panginoon na ibibigay sa bawat sa atin. Patuloy po tayo sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. 16. At nangyari ng pagkatapos, si David ay, nang pagsasalita ng salita ito kay Saul, ay sinabi ni Saul, ito ba ang iyong tinig o anak kong David? At inilakas ni Saul ang kanyang tinig at umiyak. At sinabi ni David, ikaw ay lalong matuwid kay sa akin. Tingnan niyo ito, mga kapatid. Ang sabi dito, si David, tinitignan niya na siya nagkasala kay Saul sa pagputol ng piraso ng kanyang balabal. Kahit hindi naman niya inaasahang tatanggapin ito ni Saul. Diba? Pero tingnan niyo naman yung parte ni Saul. Ang sabi dito, inilakas ni Saul ang kanyang tinig at umiyak. At sinabi niya, ikaw ay lalong matuwid kaysa akin. Ang ganda rin naman po nung naging response dito ni Saul. Ngayon, sapagkat ikaw ay gumanti sa akin ng mabuti, samantalang ikaw ay aking ginantihan ng kasamaan. Ano po yung matututunan natin dito? Kay Saul naman. Ang sabi po dito kay Saul, si Saul, nagkaroon din ng admonition sa kanyang parte. Alam niyo, mga kapatid, sa isang argumento, ito po yung karaniwang mistake ng isang tao. Kahit sino. We say sorry sa kalaban natin, kausap natin, kaargumento natin. Bakit? Para matapos na lang yung usapan. Totoo, hindi. Oh, sorry na. Okay na yan, sorry na. Hindi po ganon. Dito, sa talatang 16, si Saul ay naglakas ng kanyang tinig at umiyak. Yung kanyang admonition ng kanyang pagkakasala kay David mula sa kanyang puso. So when you say sorry, you mean it. Kailangan mula sa puso. Hindi yung nagsosorry ka para tapusin lang. Kasi ang Panginoon, gaano pinakita ng Panginoon ng pag-ibig sa atin? Buhay na yun. Hindi basta, pinapatawad na kita. Hindi ganun eh. Ganong pag-ibig ang pinakita ng Panginoon sa atin at bigyan niya ang kanyang buhay. So si David, nakasumpong din ng admonition mula kay Saul sa talatang 18 at 19. Yung pinakilala sa araw na ito kung paano gumawa ka sa akin ng mabuti sapagkat ang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay, hindi mo ako pinatay. Sapagkat kung masumpuan ng isang taong kanyang kaaway, pumabayaan ba niyang yumaong mabuti, kaya't gantihin ka na ng Panginoon dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. Ngayon, examine nyo yung picture ni David at ni Saul. Sa larawan ng dalawang ito na nagkakaroon ng pagsusori
at pagtanggapan ay isang magandang larawan ng mga taong nagpapakababa sa kanilang sarili na parehong kumikilala sa aral ng Panginoon. Ibig sabihin, kung nasa ang parte ka man ito, maging kapareho ka ng either of the side. Kung humihingi ng tawad sa iyong kapatid, patawarin mo. Kung ikaw naman nagkasala, humingi ka ng tawad. Walang magmamataas sa inyong dalawa. Isang magandang larawan between two anointed ng Panginoon. Di ba pareho silang anointed? So, ginawa nila yun. Isang napakagandang larawan ng tinatawag na pagpapatawaran. A beautiful picture of forgiveness, mga kapatid. At, sabi po mga kapatid, kahit hindi mo mapahinuhod o hindi i-admit ng kapatid na siya'y nagkamali, anong gagawin mo? Tumuloy ka pa rin. Gawin mo pa rin ang mabuti. Nagkataon lang po talaga rito, ayon sa providence ng Panginoon na ipakita sa atin na maging ganun din tayo, nagpapatawaran sa isa't isa. Pero meron po sa Biblia rin na hindi naman. Diba? Ngayon, ito po yung ating pamagat. Paggawa ng kabutihan sa kabila ng mundong may kapanganiban. Ito po yung ating pangatlong bahagi. Sabi po dito sa talata sa unang Pedro 2:21, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo iniwanan ng halimbawa upang magsunod sa hakbang niya. Tayo po ba mga kapatid, nakakita ng hakbang ng Panginoon kung paano siya ay magpatawad o gumawa ng kabutihan? Amen. Paano natin ito gagawin? Sumunod na talata. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So kung tayo, mga kapatid, ay gagawa ng kabutihan, magpatawad din po tayo. Kasama po yung sa paggawa ng kabutihan. Sunod po na talata. Datapot sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino mang sa iyong sumampal sa kanang pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. Natatapos ba yung cycle? Tapos yung cycle. Sinampal kayo, pag kumanti ka, cycle. Diba? O sinampal ka, o ito naman, o tapos na. Ibig sabihin, gawan mo siya ng kabutihan. Pinagsalitaan ka na masama, bigyan mo ng ulam. Tignan nyo, palagay ko anong i-response niya sa inyo. Pag inisnapan ka, yakapin mo. Tignan natin. Yakapin mo. Magbabago yan, mga kapatid. Bakit po? Kasi ang Panginoon, naniniwala tayo, mabuting Panginoon. Gamitin maging instrumento ka ng katwiran ng Panginoon. Dapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, idalangin nyo ang sa inyo'y nagsisilusig. O, ganda mga kapatid, idalangin ninyo. Gumawa tayo ng kabutihan. 18:21, nang magkagay lumapit si Pedro, sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkasala ang aking kapatid laban sa akin na aking patatawarin. Na siya'y aking patatawarin. O kapatid, paano yun? Sabi, hindi sa makapito. O hanggang sa makapito. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi sa sinasabi ko sa inyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa mga 77. 70 times 7 or 90. Kapatid, nasala ka sa isang araw, naka 255 ka na. May ganyan ka pa sa notebook sa likod, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, nakatatlo ka nga sa akin sa isang araw, pinatawag kita. Ganun ba yun? Nagbibilang ka, ibig sabihin nun, yung 70 times 7, forever mo siya patatawarin. Sa Panginoon, forever tayo pinatatawad. Diba? Ngayon, sa mga hinihingi ng kapatawaran sa Panginoon, doon yung tinatawag na hustisya ng Panginoon sa Kanya. Pagkapan ng Diyos ay pag-ibig, may hustisya rin. At hindi tayo ang magbibigay ng hustisya sa kanila. Tayo magpatawad ng magpatawad ang Panginoon na nangahabol sa kanila. At tayo, patuloy tayong gagawa ng kabutihan sa harap ng Panginoon. Sa istis, kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Diba yung treatment mo? Sino ito siya? Pinahiran din ng Diyos. O anak din ng Diyos. O kristyano din yan. Diba magiging treatment po dyan? Lalong-lalo na
inyong kasambahay sa pananampalataya. 12:17. Huwag tayong magbayad sa kanino ng masama sa masama. Isipin niyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harap ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan yung daan ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Huwag kayong gaganti mga kapatid. Let God. Kung ang inyong kaaway ay magutom, anong gagawin mo? Pakainin mo. Bigyan niyo ng ulam. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Bigyan niyo na rin ng ano. Bigyan niyo na rin mainom. Kumpituhin niyo na. Sa paggawa mo ngayon ng baga ng apoy, ang ibubuntun mo sa kanyang ulo, binibigyan mo siya ng magandang kaisipan. Kagaya ni Saul. Huwag kang padaig sa masama, kundi pagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Unang Pedro 3:9. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat dahil dito, kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Mga kapatid, tandaan nyo, meron pong reward ang Panginoon. Pag kayo'y nahihirapan, tingin lang po tayo sa itaas. Tingnan po natin kung ano ba yung goal natin sa buhay. Ang goal natin, makarating sa Panginoon. So kung anumang panganib at dinadanas natin sa buhay na ito, kasama natin ang Panginoon, aalalayan na tayo. At ang Panginoon magbibigay sa atin ang pagpapala pagdating ng Panginoon. Huwag tayong hiwalay sa kapiling ng Panginoon. Ituon nyo ang inyong paningin sa mga bagay na nasa itaas. Huwag yung hustisyang panlupa. Doon tayo sa ibibigay ng Panginoon. Sapagkat nakikilala natin siya'y mabuti. Nakikilala natin na siya'y totoo. Nakikilala natin na siya'y pag-ibig. Siya'y nagmamahal sa bawat isa. Sabi dito, babalikan na po natin yung ating pagsambatayan sa unang Samuel 24:17 hanggang 19. At sinabi kay David, ikaw ay lalong matuwid sa akin. So naintindihan niyo mga kapatid, bakit ganun ang salita ni Saul? Sapagkat ikaw ay gumanti sa akin ng mabuti, samantalang ikaw ay aking ginantihan ng kasamaan. At iyong ipinakilala sa araw na ito kung paano gumawa ka sa akin ng mabuti. Nawa mga kapatid, tayo gumawa ng mabuti sa anumang panganib na ating tinatahak sa bawat araw ng ating buhay. Maasahan kayo ng Panginoon sa atin mga kapatid. Sapagkat nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay, ay hindi mo ako pinatay. Sapagkat kung gumawa man ng Panginoon sa atin ng mga sitwasyon na mapanganib, hindi tayo gagawa pa rin ng masama. Iniisip natin na ito yung providence ng Panginoon upang may aral tayong matutunan. Sapagkat kung masumpungan, dito tayo sa huli, kaya gantihan ka nawa ng Panginoon dahil ng mabuti dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. Dahil sa ginawa natin ng mabuti, ang Panginoon ang gaganti sa bawat isa sa atin. Balikan po natin ang ating paggawa ng kabutihan. Huling tanong mga kapatid, ulitin natin ang tanong, maasahan po ba ng Panginoon na tayo gagawa ng mabuti sa kanyang harapan? Maasahan po ba ng Panginoon na sa kabila ng mundong may kapangaliban, mananatili tayo sa kabutihang pagkakilala natin sa ating mahal na Panginoon? Amen. Puli na ating mahal na Panginoon, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po isama-samang pinili. Awitin po natin.